Hello guys! Welcome back to my channel. Dahil nga walang naliligo sa pool ngayon, kaya ako naman ang maliligo mag-isa. Dahil mainit ang panahon, kaya samahan niyo ako at maliligo tayo saglit. At pagkatapos ko nga guys maligo ay nakatanggap naman kami ng isang Christmas cake. Dahil nga nung pumunta kami rito guys ay December. Kaya nakikita niyo dyan, Merry Christmas from the manager. Sobrang sarap ng kanilang chai at nagustuhan ko talaga yung kanilang Christmas cake. And then mamayang hapon ay pupunta tayo sa Atangudi Palace at ipapakita ko sa inyo ang tunay na ganda ng Chettinad. Ang kagandahan dito sa Chettinad guys ay napapalibutan ka ng mga naglalakihang mga mansion. Kaya isa-isahin natin yung pupuntahan bukas, pero ngayong hapon pagkatapos natin mag-chai ay pupuntahan natin ang pinakasikat na Atangudi Palace at tiyak na mamamangha kayo sa ganda ng Atangudi Palace na ito. Kaya tapusin nyo ang video na to hanggang sa dulo para makita nyo ang tunay na ganda ng isang palasyo na dito lang sa Chettinad matatagpuan. Guys, imagine nyo ito. Pagpasok nyo pa lang sa malaking pintuan, agad kayong bubungad sa isang lugar na parang hindi totoo sa ganda. Welcome sa Atangudi Palace. Alam nyo yung feeling na nakikita nyo lang sa mga period movies o sa Pinterest? Ganon na ganon dito. Pero mas makinang at mas may buhay ang kulay. Para siyang lungsod ng sining na nakatago sa gitna ng Chettinad. Hindi lang siya basta lumang mansion. Bawat sulok, bawat haligi may sariling kwento at ganda na talagang magpapatigil sa iyo. At ito naman ang iconic na Atangudi tiles at handcrafted colors. Pagbaba pa lang ng tingin mo sa sahig, boom! Ang Atangudi tiles, ito talaga ang star ng palasyo. Akala mo painted marble pero handmade ceramic tiles pala ang gamit na lokal na lupa at natural na dyes. Isipin mo yung deep ruby, red, mustard yellow at royal blue na pattern na hanggang ngayon kahit lagpas 100 na taon na makinang pa rin. Walang dalawang tiles na eksaktong magkakatulad dahil bawat isa ay mano-manong ginagawa ng mga lokal na artisan. Pag nilakaran mo siya ng nakayapak, mararamdaman mo yung malamig at madulas na texture na sobrang sarap sa paa. Ang hallways, Belgian glass at teakwood details. Kapag tumingin ka naman paitaas at sa paligid, ang mga matataas na kisame ay pinalamutian ng mga maliliwanag na kulay, may mga floral fresco, pastel carved panels at malalaking chandelier na galing pa sa Belgium at Italy. Yung liwanag ng araw na dumadaan sa mga stained glass windows, nagpo-project ng rainbow na ilaw sa sahig at dingding. Tapos, tignan nyo yung mga haligi at pinto. Ginawa mula sa solidong Burmese teakwood na may maninipis at detalyadong carving ng mga bulaklak at alamat. May part na kulay terracotta, may gold accents at may mga haliging makintab pa sa salamin dahil sa katutubong egg white plaster technique. Ang central courtyard hangin at liwanag at ang paborito ko sa lahat ay ang open central courtyard. Dito sa gitna walang bubong para pumasok ang natural na hangin at sikat ng araw. Ang palette dito ay sobrang presko, puting pader, warm brown woodwork at yung natural na kulay ng terracotta roof tiles laban sa bughaw na langit. Dito ramdam na ramdam mo kung paano dinisenyo ng mga sinaunang Chettiar ang tahanan nila para maging malamig at presko kahit may init sa labas para ka nasa gitna ng isang royal oasis. Kaya kung mahilig kayo sa architecture, kulay at kasaysayan, ang Atangudi Palace ay totoong visual feast. Bawat sulok nakakamangha mula sa makukulay na sahig hanggang sa nagniningning na kisame. Hindi mo lang siya pinapanood, nararamdaman mo yung buhay at sining ng nakaraan. Sulit na